Saan tayo pupunta? Ang tanong ko nang mapansing palabas ng Manila ang punta namin. Galing na kami sa ospital at matapos matingnan ay pinilit niya na akong ilabas. Nabugbog lang naman kaya namaga. Magpapahinga, tipid niyang sagot nang hindi man lang ako nililingon. Magpapahinga. Dapat si Courtney ang niyaya mo dito, mas matutuwa yun sa'yo, sarkastiko kong sagot dito. Courtney is a friend. And a friend is not ideal when you're wanted to rest. And besides, that place doesn't belong for Courtney. Sa inis ko kasi naalala ko na naman ang bruha, hinampas ko siya sa braso. Paalang ang may problema sakin, hindi kasama ang kamay. Saan nga? Sa bahay natin, stay still pwede ba? Baka lalong mamagay ang paa mo. Mas pabor yun sakin kasi mas lalong hindi ka makakaalis, ismad niya sakin. Sa sobrang inis ko gusto ko siyang sapakin, kaso delikado nagdadrive siya, ayoko pang mamatay. Kainis ka, umayos ako ng upo at tumalikod sa kanya paharap sa bintana ng kotse. Naiinis ako sa kanya, ayoko siyang makausap. Kahit kailan talaga walang ginawa kundi inisin ako. Walang tagpo na hindi kami pwedeng hindi magtalo. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nang magising ako ay gumagalaw na ang paligid ko. Babangon sana ako kaso bigla siyang nagsalita. Nagising ba kita? Nandito na tayo, dadalhin lang kita sa kwarto, maikli niyang saad habang naglalakad. Hindi ko makita kung nasaan kami. Pero mukhang malaki yung bahay na pinasukan namin. Halos kung susumiin hindi na nga iyon mukhang bahay, mukha itong mansion. Umakyat siya sa second floor, hindi ko gaanong maaninag ang loob ng bahay, dahil hindi maliwanag. Sapat lang ang liwanag ng buwan para maging ilaw. Hoy, baka mamaya hindi mo bahay to, makasuhan pa tayo ng trespassing, umayos ka, hampas ko sa braso niya pero tumawa lang ito. Your feet is swelling but you're still complaining. Ba't ang sungit mo? Palibas sa matanda ka na. Inirapan ko lang siya at sumiksik sa dibdib niya. Namiss ko ito. Namiss ko siya, pero mas namiss ko yung ganito siya sa akin. Nanamnamin ko na ito habang may pagkakataon pa, baka bukas paggising ko mag-isa na naman ako. Tinext ko na si Dove na ayos lang ako, at wag nang hanapin pa. Ayoko din naman silang mag-alala sa akin. Narinig kong bumukas ang pinto, kaya napabangon ako sa pagkakahiga. Meron siyang daladalang isang maliit na balde at isang bucket ng yelo. Mag-iinuman ba tayo? Ang dami naman niyang daladala mo. Tsaka dapat sinamahan muna ng pulutan, aray ano ba? Napaigik ako nang iyangat niya ang paakong namamaga. Ngayon ko lang napansin sobrang namilog na pala ito, at namumula na. Namamaga na ang paa, gusto pang mag-inom. Lumayo ako para maging maayos ka, hindi para maging lasinggera, pagsusungit niya na naman. Sasagot pa sana ako, kaso masyadong nakuha ang atensyon ko ng pag-aasikaso niya sa akin. Sa dahan-dahan niyang pinasok ang paa ko sa balde, at binabad iyon doon. Is it too cold? Kunot noon niyang tanong. Actually malamig talaga siya, pero kung hindi kasi sapat iyong yelo, hindi siya iimpas at medyo masakit. Ayos lang, tumungo lang siya bago tumalikod, at pumasok sa walk-in closet niya. Paglabas niya tanging towel na lang na nakabalot sa kanya ang suot niya. Napalunok ako ng laway nang wala sa oras, parang bigla akong natuyuan ng laway. Maliligo lang ako. Call me if it's painful. Tumungo lang din ako, bago siya sinundan ng tingin papasok ng banyo. Hindi niya sinara ang pinto para daw pag sumigaw ako maririnig niya. Kaya naman naririnig ko ang lagaslas ng tubig, nai-imagine ko tuloy na dumadaloy iyon pababa sa katawan niya, kinikilabutan na ako. Parang bawat agos noon ay musika sa tenga ko, at nanghihikayat na lapitan ko. Kung hindi lang nakababad ang paa ko at namamaga, ay baka nakatunghay na rin ako doon, habang siya'y naliligo. Napapaypay na lang ako sa sarili sa isiping iyon. Nagiging mahali na yang isipan mo, Dahlia. Bukas ipaligo mo ang vendetta para tumanaw ka. Napabuntong hininga ako sa naiisip ko. Ilang beses pa akong hindi mapakali sa pwesto ko, nang mapagdesisyonan ko nang tumayo doon. Where are you going? Napaupo ako nang bigla siyang magsalita. Nakalabas na pala siya ng banyo. Pero parang mas lalo akong nahihirapang huminga, habang naglalakad siya papalapit sa akin. I'm thirsty, halos gusto ko ng hambulusan ang sarili ko sa nasabi ko. Nauuhaw naman talaga ako, pero hindi sa inumin.
Diyos ko, patawarin niyo po ako sa kahalayang naiisip ko. What is happening to you? Bakit nagsa-sign of the cross ka? Kunot noo nitong tanong ulit nang makalapit na siya sa akin. Hindi ko naman kasi mapigilan eh. Bakit ba ganun yun, Lord? Eyes up here, dear. Napaangat ulit ako ng tingin. Parang kasabay ng pag-angat ng mata ko ang pag-akyat din ng lahat ng dugo sa mukha ko. Bumababa na pala yung mata ko, hindi ko na namalayan. Diyos ko, Lord, kainin na sana ako ng lupa ngayon. Napaatras tuloy ako sa sobrang nervyos ko. Gusto ko ding maligo, feeling ko 10 years bago ko natapos ang kakapirangot na salitang iyon. Bigla parang ang init ng pakiramdam ko. Hindi naman ako pinalaking ganito ng magulang ko, pero talagang ang hot niya. Yung buhok niya bagsak na dahil hindi niya naman masyado itong napunasan. Yung bawat patak ng tubig mula sa buhok niya, ay dumadaloy pababa sa kung saan hindi dapat daanan. Parang dinadama nito ang bawat parte ng katawan niya. Bigla akong napalunok sa isiping gusto kong tanggalin ang towel na nakapulupot sa kanya, at sundan ng mata at kamay ko ang mga tubig na dumadaloy pababa. Napasinghap ako nang bigla niya akong hilahin palapit sa kanya. Napaangat ang kamay ko sa gulat, dahil baka hamampas ako sa kanya. Pero mas lalo lang iyon nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam, dahil damang-dama ko ang dibdib niya. Anong ginagawa mo? Nauutol ko pang tanong, bigla akong lalong kinabahan dahil sa kinikilos niya. He smirked like he won something, pero nang ma-realize ko ang bagay na tumutusok sa bandang tiyan ko, kaya napaurong ako papalayo sa kanya. Pero kinabig niya lang ulit ako, at mas malapit na ito kesa kanina. Did you miss me? 'Cause I miss you so much. Bulong niya bago lamapat ang mga labi niya sa akin. Gusto kong sabihin na namiss ko din siya, pero nilamon na ako ng kamunduhan. Napapikit na lang ako habang tinatanggap ang mga maliliit na halik na binibigay niya. Hindi ako tumutol nang ang dampi ay naging isang malalim na halik. Ang mga braso kong nakalapat sa dibdib niya, ay kusang sumampi sa balikat niya. Walang pagpipigil, at puno ng pananabik ang bawat galaw ng mga labi niya. Nag-umpisang maglumikot ang dila niya papasok kasabay noon ang pagdama ng mga kamay niya. Parang may hinahanap ang bawat pagdama nito sa bawat parte ng katawan ko. Hindi mo ito kailangang i-guide, dahil parang alam nito kung saan ito tutungo. At kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin sa kwartong iyon, ay parang tumigil din ang paghinga ko. At siya lang ang nagbibigay ng hangin sa akin. Why I'm so in love with you? Namamaos niyang tanong ng isandal niya ang noo niya sa akin. Ako man ay hinihingal din at kinakapos sa paghinga. Napaupo na lang ulit sa kamay nang biglang maghina ang mga tuhod ko. Siya naman ay lumuhad lang sa harap ko, palibas sa ay matangkad ito. Hindi ko rin naman maitaas ang paa ko, dahil nakababad pa rin iyon sa yelong nag-uumpisa ng matuno. Napangiti ako sa tanong niyang iyon, bakit nga ba? Dahil ako gusto ko na ring questionin iyon. Kung ano nga ba ang definition ng pagmamahal para sa aming dalawa. Namiss din kita, pagtingala ko dito, bago patikan ng isang mabilis na halik. Napangiti ako lalo nang bigla itong natigilan, habang nakatingin sa akin. Andoon yung babuka ang bibig, pero muling isasarado. May sasabihin pero hindi itutuloy. I caught him off guard. This is so gay. Ina naman kinikilig ako, bulong niya sa leeg ko nang yakapin ako. Doon niya sinagsik ang mukha, at parang baliw na bumubulong doon habang nakangiti. Hinarap ko siya sa akin, bago hinaplos at ang pisngi niya, na-miss ko ang mukhang ito. Nakapikit siya habang dinadama ko ang pisngi niya. Open your eyes my dear, utos ko agad din itong tumalima. Napangiti ako nang makita ko sa mga mata niya, kung gaano ako kaganda ng mga oras na ito. Did you know you're making me a madman right now? Napangiti ako sa sinabi niya. Kahit kailan bipolar talaga tong matandang to. Is it too late if I say I love you? 'Cause if it is, I'll gonna make it up to you. Saad ko bago inabot ang labi niya. Ako na mismo ang kusang humulik sa kanya. May pagmamadali sa bawat galaw, parang mauubusan ako ng hininga sa oras na tumigil ako. Wow, my wife is getting wild. Easy dear, easy, nakangisi niya akong inilayo sa kanya. Kahit kinikilig ako at nagugustuhan ko ang ginagawa mo, hindi pa rin pwede.
Sapat na yun, wag mo nang ipush. Ayos niya sa akin bago inayos ang baldeng nagkanda tapon-tapon na ang tubig, dahil sa ginagawa ko. Tabi nga dyan, inaantok na ako, tabig ko sa kanya. Lumayo din siya at pumasok sa walk-in closet niya. Nahiga ako sa gilid ng kama na nakababa ang paa sa may balde. Bahala siya sa buhay niya. Siya na nga nilalambing eh. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako, at napalitan na rin ang suot ko ng isang malaking shirt. Nagising akong hirap huminga, at bigat na bigat ang katawan. Yun ang nararamdaman ko nang magising ako. Yung pa ako nakapatong na sa kamay at wala ng yelo. Medyo hindi na rin siya namamaga. Pagbaling ko sa katabi ko, tulog na tulog ito, nakanganga habang nakapulupot ang braso sa bewang ko, at nakasampi sa akin ang mga binti niya. Sinubukan ko munang igalaw-galaw ang paa ko, kung masakit pa ito mukha namang ayos na. Dahan-dahan kong tinanggal ang kamay at binti niya, pero nang tanggalin ko ang braso bumalik lang iyon, at mas lalo akong kinabig palapit sa kanya. Ano ba Art, kagabi ka pa ha? Layo ka nga, ang init-init eh. Para kang sawa makaling kiss, tulak ko dito pero mas lalo lang siyang nagsumiksik. Mamaya na, inaantok pa ako, inamoy-amoy niya ang balikat ko pati ang leeg ko. Wala naman akong magawa, kasi mas malaki siya sakin kaya pabayaan na lang. Masarap din naman kasi pala ang may kayakap matulog eh. Pinabayaan ko lang siyang magsumiksik doon at amoy-amuyin ako. Pero unti-unting bumababa ang mga labi niya. Napasinghap ako nang bigla niyang halikan ang hinaharap ko. Kahit may tela pang humaharang doon, ay gumagapang sa bawat himaymay ko ang ginagawa niya dito. He keeps on kissing me with my shirt on. Napabulong ako nang bigla niya itong kagatin, at hapitin ako lalo palapit sa kanya. Lalong nanigas ang raisin ko, dahil sa ginagawa niyang paglalaro dito. Napakapit ako sa ulo niya nang unti-unti itong bumaba. I was anticipating him going down but he just removed my shirt for a better access. Oh my God Arthur, bulong ko nang kagatin niya ito at paglaruan gamit ang mga ngipin niya. Kinakain na ng apoy ang katinuan ko, kaya nang dinama ng mga daliri niya ang ano ko, at haplus-haplusan ay mas lalo lang akong nawala sa sarili ko. He started playing with my over my short. Nararamdaman ko ng sobrang di ko maipaliwanag kuna doon. Mas lalo pa yung nadagdagan sa ginagawa niyang paglalaro dito. Narinig ko na lang ang pagkapunit ng natitira kong saplot ng mga oras na iyon. Gustuhin ko man siyang sawayin, pero masyadong nakaka-relax yung binibigay niyang pakiramdam sa akin. I feel like I'm at this point of my life, that I don't want him to stop. Oh, it's so good. Napapaos kung bulong nang maramdaman ko ang bibig niya sa akin. Napakapit ako sa buhok niya sa sobrang liyo ng ginagawa niya. I feel like I'm on high and it's making me weak and feel good at the same time. Hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang ulo ko sa ginagawa niyang paglalaro doon. He keeps on kissing me like it's the best dish he can ever have. Nanghihina kong binagsak sa kama ang katawan ko, matapos ang ilang beses kong narating ang nais namin. Langit na mula sa lalaking nasa tabi ko. Ewan ko ngayon lang kami naging ganito kalambing. Hindi kasi kasali yung sa barko dahil lasing ako noon. Good morning my dear wife. Why you taste so good? Ngisi niya nang patikan ako ng isang halik sa ulo. Good morning. Nauna na siyang pumasok sa banyo, inayos ko muna ang sarili ko, bago ako bumangon. Kahit nanghihina pa ang mga binti ko, dahil sa ginawa niya sakin kanina, kailangan kong maghanda ng almusal namin. Dahan-dahan pa akong bumaba ng hagdan, dahil wala akong suot na pangilalim. Wala akong mahanap na pamalit, kaya damit niya lang talaga ang suot ko. Nasa bakana pa lang ako ng kusina ay sobrang ingay na. Kunot-nuo akong lumapit doon, dahil ang sabi ni Art kami lang ang tao dito. What are you all doing here? Gulat kong bulalas nang makita ang mga kaibigan, kung nagkakagulo sa kusina namin. Take note namin, magiging asawa ako kaya ariin ko na ha. Good morning Dahlia, hungry. Bati nila nang may nakakalokong ngiti. Nanlaki ang mata ko nang maalala ang ginawa namin sa kwarto. Alam kaya nila, narinig kaya nila, hindi pwede akong magpahalata sa ginawa namin. Inirapan ko lang sila bago tuluyang pumasok doon. Anong ginagawa niyo dito? Tsaka paano kayo nakapasok dito? Alam ba ni Arthur na nandito kayo? Sunod-sunod kong tanong sa kanila.
Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa. Mabuti na lang nakapag-bra pa ako bago bumaba kaso wala naman akong pangilalim. Ang galing di ba? Napatingin ako sa mga pagkaing nasa lamesa, nakapagluto na sila at meron ding take-out food, mukhang kanina pa nga sila dito. Oh dear, I forgot that your friends is here, sulpot ni Arthur sa tabi ko, bago ako inakbayan at iginiye sa isang upuan katabi niya, oo nakikita ko nga. At ngayon mo pa talaga naalala ah. Walang hiya ka, bulong ko dito nang sikuhin ko siya. Nag-peace sign lang siya bago tumayo, at kumuha ng pagkain para sa amin. Actually kanina pa kami dito beshi. Yang magaling mong lalaki iniwan kami para gisingin ka. Pero mukhang nasarapan ata sa paggising sa'yo, inabot ng 1 oras diba? Halos magkanda ubo-ubo ako sa sinabi ni Dove. Binigyan din naman agad ako ng tubig ni Arthur, at hinaplos ang likod ko. Panay pa ang bulong na wag naman daw ako magpahalata. Oo nga, akala nga namin maglalandian na lang kayo dun sa taas at, aray ano ba baby? Napailing na lang ako habang inuubos ang tubig na binigay sa akin ni Arthur. Napatingin ako sa mga kaibigan kong nakatitig sa akin. What? May dumi ba ako sa mukha? Tanong ko sa kanila, pero lahat silang umisi at umiling lang. Inayos ko na lang ang upo ko, kasi feeling ko may makakakita ng kayamanan ko doon. Lumapit sa akin si Arthur at bumulong. I think they know about sa breakfast ko. Bigla na naman akong naubo at lahat ng dugo ko umakyat na ata sa mukha dahil sa sinabi niya, what is wrong with me? Nagpapahalata ako eh. I'm sorry about my wife natuyuan kasi siya kaya ganyan, parang gusto ko nang kainin ng lupa nang walang magsalita sa kanila. Gusto ko na lang sapakin yung katabi ko, dahil sa ginagawa niya. Pero parang hindi naman nila pinansin yung sinasabi niya, at kumain na lang. Bibisitahin mo na rin ba yung pinapatayo mo? Bukas ni Storm ng usapan. Nakataas kilay ito sa akin, kaya alam kong he's telling everyone about me. Oo nga where we can go with you, sabat agad ni Dove na may masamang titig. Okay I'll take note of this. So you're having a free time for them ha? Bulong ng katabi ko nang bigla siyang yamakap sa akin. Pero hindi doon natuon ang pansin ko, kundi sa kamay niyang nasa hita ko at humahaplos doon. Dadaan ako doon para silipin ang progress nila, alanganing ngiti ko sa kanila. Dahil walang mawawala na ako sa sarili, nang abutin niya ang ano ko. Napakagatlabi pa ako nang haplusan niya ito ng kamay niya. God wala pa akong panloob, kaya mas lalo siyang nabibigyan ng chance na damahin ito, napapikit ako. Hindi ko mapigil ang hindi mapabulong sa ginagawa niyang paglalaro doon. I'm so and it feels good when he's touching me there. Ang sarap ng dala niyong food, pilit kong ngiti at isa-isang tiningnan ang kasama namin sa mesa. Kung napapansin ba nila ang ginagawa naming dalawa? Pero mukhang hindi naman at kumakain lang sila. Ayos ka lang Dahlia. Napatingin ako dito. Mukha kang hindi mapakali. Natatae ka ba? Baliw. Hindi no. Irap ko dito. Magsasalita pa sana ako, nang mapahawak ako sa kamay na nasa ilalim ng mesa, nang bigla niyang panggigilan ang kamay niya doon. Halos mapunit ang labi ko sa pagkagat, wag lang akong marinig ng mga kasama ko. I'm doing this in the middle of breakfast, while my friends is with me. Naibok ako na lang lalo ang mga binti ko nang mag-umpisa na siya sa ginagawa niya. Napabulong ako. Akala ko walang nakarinig sa akin, pero alerto ang mga kasama ko. At isa-isang napabuling sa akin. Agad kong inalis ang kamay doon ni Arthur. Ayos ka lang. May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Storm, sasagot sana ako pero ang katabi ko na ang sumagot para sa akin. Ayos lang siya, as long as she's with me. Ayos lang siya, sagot nito na masama ang tingin dito. Nagtaka naman akong napabaling kay Dove na masama ang tingin sa akin. Napahilot na lang ako sa sentido ko nang inirapan niya ako. Ibig sabihin alam niya ang ginagawa namin. Baka nga alam pa nilang lahat, kung alam ko lang ganito ito kasarap ako na mismo ang haalay sa kanya. Hoy babaita kakilan ka uuwi. Masyado kang nasasanay dyan ah. Yun agad ang bungad sakin ni Dove nang sagutin ko ang video call niya. Mukhang wala itong pasok, dahil nasa terasa lang ito ng kwarto niya. Napangiwi pa ako nang makita ang itsura niya, nakabra lang ito at nakapukingking short. Mainit daw kasi aga-aga ganun agad ang itsura.
Maganda naman talaga dito. It's relaxing here, alam mo yan. Ska madami pa kaming kailangang pag-usapan, sagot ko dito nang umupo ako sa duyan, at kitang-kita ko doon ang taal. Nakaka-relax lang kasi sa dami ng nangyari, at sa dami ng gumugulo sa isip ko, sana makabawas man lang ito. Oo nga naman, maganda naman talaga dyan. O maganda dahil may kasama ka dyan. Napairap ako nang mas inartihan niya pa ang pagsasalita. Nakakainis talaga tong babaeng ito, napapaisip talaga ako paano ko ba to naging kaibigan. Tigilan mo ako, Dove. Gusto niya daw kasing magkausap pa kami. Tsaka di ba chance na rin to para magkaliwanagan na din kami. You know, para maging masaya na kami sa buhay namin. Hindi ko na namalayan ang oras, habang nagkukwentuhan kaming dalawa. Parang hindi kami nagkita noong nakaraan lang at magkasama. Nauna na kasi silang bumaba, naiwan ako kasama si Arthur. Breakfast is ready, bungad sakin ni Arthur pagbalik ko sa kusina. Sa sobrang abala ko sa kakachismis ni Dove, nakalimutan ko nang may kasama ako, at kailangan ko nang magluto. Napatingin ako sa niluto niya, pancake with bacon and egg. Sorry, I was talking to Dove and I forgot the time, nakangisi lang ito. Bago ako pinaghila ng upuan. Akala ko uupo siya sa katapat ko, pero hinela niya ang upuang nasa tabi ko. At mas hinela pa iyon papalapit sa akin. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Hindi mo naman aalamin kung wala kang interes, napakagatlabi ako sa simpleng sinabi niya. Totoo naman halos isampal ko nga sa mukha niyang ayoko sa kanya. Pero iba na ngayon, di ba meron na, alam kong meron na. Eat up, mamasyal tayo. Masarap ba? Nagulat ako nang subuan niya ako. Pero mas namangha ako sa lasa ng pagkaing niluto niya. Masarap is understatement. Parang ilang beses niya nang ginagawa ang pagluluto. Kahit simpleng almusal lang, pero bongga ang gawa niya. Pancake lang ba ito? Tak ang tanong ko habang nilalasahan ang gawa niya. Sobrang heavy nun sa tiyan pero masarap. It's an oatmeal cottage cheese banana pancakes. I learned it from a friend. Nakangiti niyang sagot na parang may inaalala pang masayang pangyayari. Parang masyado namang espesyal ang kaibigan niyang iyon, para makangiti ng ganyan. Napairap ako sa isiping iyon. Maybe that's a special friend, right? Ang sarap effort na effort, bulong ko pa sa huling salita. She is, you wanna know her. Dagdag niya pa, kainis din insensitive ang walang hiya. Napairap na lang ako habang nilalantakan ang pagkain ko. Kunwari hindi ko siya narinig. Nakakainis, sigurado ex niya yun, tapos ipapakilala niya pa sakin. Hindi pa nga kami nagkakausap at nagkakaayos. May pagganyan na siyang offer. Hindi ako interesado, masyado na akong maraming friends para makilala pa siya. Tabi nga busog na ako, tabig ko sa kanya para makaalis doon. Pero hinarang niya lang ang katawan niya sa dadaanan ko. Ngumisi siya. Akala ko ba masarap? Bakit tatayo ka na? Mabigat sa tiyan kaya ayoko na. Hindi ba pwedeng umayaw kahit masarap pa siya, nakatitig lang siya sakin. Minsan kasi kahit gusto mo ang isang bagay, kung alam mong nakakasama sa'yo iiwasan mo, pasaring ko dito. Tinitigan niya lang ako, na akala mo pati kaluluwa ko ay hinihiwalay niya. Hindi ka man lang ba susubok? Basta ka na lang aayaw. Hindi mo man lang ba titingnan, kung talagang nakakasama siya sa'yo? Hindi ako umimik sa tanong niya. Hindi na kasi pagkain ang pinag-uusapan naming dalawa. Sumubok ako pero hindi maganda ang resulta, na allergy lang ako, sagot ko dito bago tumayo ulit para makaalis doon. Pero hinela niya lang ako, at bumagsak sa kandungan niya. Ano ba Art, hampas ko sa balikat niya. Pero isinubsob niya lang ang mukha niya sa balikat ko. Kung nagseselos at nagagalit ka tatanggapin ko. Pero wag mo naman akong sukuan. Hindi ko kaya bulong niya doon. Napahinga ako ng malalim. Happiness is a choice, sometimes you have to gamble for you to know if it's worth it. Lahat ng meron ako kaya kong itaya, Miles, basta ikaw ang kapalit, puno ng damdamin ang bawat kataga niya. Damdamin na minsan hindi ko alam kung papansinin ko, o kailangan kong agnorehin para magpatuloy. Pero kahit anong diretsyo ko, napipilitan pa rin akong lingunin siya. Dahil siya lang ang alam kong totoo sa lahat ng inaasam ko. Ikaw yun, hindi ako ganon. Kung susugal man ako, sisiguraduhin kong sa taong mahal ko at mahal ako,
napatiimbagang ito at nakita ko na lang nang ibaba niya ang nakakuyom niyang kamao. Parang biglang sumakit yung dibdib ko. Napapadalas na ito simula nang makilala ko siya. Kung ma-diagnosed ako na may heart failure, kasalanan niya talaga ito. Minsan kahit talaga anong iwas natin na mangyari ang isang bagay, bibigyan pa rin tayo ni Lord ng sitwasyon na ganoon pa rin ang tema. Kung baga tadhana pa rin talaga ang nagdadala, umiwas ka man madedili lang pero mangyayari pa rin. Iniwan ko lang siya nakaupo doon sa kusina nang umakyat ako. Kaya nagulat ako nang pagbaba ko ay nakabihis na rin ito gaya ko. Napakalinis nitong tingnan sa khaki shorts na suot, at puting muscle shirt. Nang abutan ko ito ay tahimik itong nag-aantay sa akin, habang nakasandal sa kotse niya. Pinagbuksan niya lang ako ng pinto ng kotse, bago siya sumakay. Akala ko ay hindi na siya sasama, dahil hindi naman maganda ang naging usapan namin sa hapag kanina. Ngayon ko lang na-realize na sobrang lapit lang pala talaga ng bahay niya dito sa shop ko. Nasa labas pa lang kami ay tanaw ko na ang mga trabahador na abalang gumagawa. Ilang linggo na lang patapos na ito. Good morning Ma'am Dahlia, bati ng foreman nila nang makalapit ako doon. Nauna na kasi akong lumabas, hindi ko na inantay na ipagbukas pa niya ako ng pinto. Good morning din po. Mukhang malapit na po tayong magbukas Nag-ikot lang ako doon, habang nasa tabi ko ang foreman at pinapaliwanag ang mga kailangan pa ng retouch. Pero kung titingnan ng momentum, nakuha nila ang gusto ko. Puro salamin lang iyon at mga upo ang gawa sa Nara. Napaupo ako sa second floor nang iwan ako sandali ni foreman. Doon ay kitang-kita mo ang taal ang fog ng lugar, ay halos humahalik sa iyo sa sobrang lapit nito. Napapikit ako nang maramdaman ko ang hanging dumadampi sa balat ko. Sobrang payapa ng lugar at napakatahimik. Hindi ito gaya ng nasa Manila, ito ay mas malaki, at halos upuan lamesa at libro ang makikita mo. It's a breath of fresh air. Ikaw ang pumili sa lugar na ito. Basag niya sa katahimikan. Akala ko ay mananatili lang siyang nakamasid sa likod ko. Pero mukhang nakausad na siya sa usapan namin kanina. Oo, nakita ko ito nang magawi kami noon ni Dove dito. Akala ko nga hindi ko mabibili ang lugar na ito. Hindi ko alam kung paano napapayag ang may-ari dito. Maybe it's really meant for you, napatango ako bilang pagsang-ayon sa kanya. Dahil nang nakatanggap ako ng tawag noon, ay kakalibing lang ng mga magulang ko, at hindi ko na maasikaso. Ilang minuto pa kaming nagtagal doon, bago ako nagpaalam. Hindi na ako nagtanong kung saan kami pupunta, pinabayaan ko siyang iikot ako sa Tagaytay. Sobrang ganda ng lugar at napakalamig. Mapapahiling ka na lang na sana dito rin ako nakatira. Napunta lang kami sa Picnic Grove at nag-ikot. It's our official date daw kaya dapat masaya. We're not in a relationship to make it official, sabad ko nang sabihin niya iyon. Totoo naman hindi kami. Hindi ba pwedeng sumang-ayon ka na lang? Kailangang kontrahin mo pa talaga. Nililigawan ka na nga para maging official, pinigil ko ang ngiti ko nang marinig ang sentimiento niya. Nakakatawa na nagmamaktol siya na parang bata. Paano si Courtney? Ayokong makasakit, and besides siya naman ang nauna hindi ba? Kung tutuusin nakikiagaw lang ako sa iyo, napabuntong hininga ako nang huminto ako sa may hagdan, para pagmasdan ang taal. Maganda yun pero masyado ring mapanganib. Kaya minsan mas magandang tingnan na lang ito sa malayo, dahil sigurado kang hindi ka masasaktan. Parang ang tao pag nagmamahal kung masasaktan ka lang din naman, mas magandang sarilinin mo na lang kesa lumala at mas sumakit pa. Courtney is just a friend. Yeah, I care for her as a friend, at hanggang doon na lang yun. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang kaya hindi ka kailanman nakiagaw lang. Iyo ako hanggang kaluluwa, gaya ng ikaw sa akin, naramdaman ko na lang ang yakap niya mula sa likod ko. Saglit kong dinama iyon bago lumayo. Masyadong umaabuso, nanliligaw pa lang diba? Maharot ka talaga. Magaan na ang naging biyahe namin pauwi. Madami pa siyang kinuwento noong mga panahong magkahiwalay kami. Wala man daw ako sa tabi niya, hindi naman daw nawala ang mga bantay ko. Nakakatawa lang na minsan daw nag-disguise pa siya para lang makita ako. Noong naligtas daw ako, siya talaga ang nakahanap sa akin. At kasama dapat siya sa pagkuha na sakin, pero binugbog siya nila Kuya Matt at Zian kaya ilang araw daw siyang na-confine. Ayos lang naman daw dahil kasalanan niya din.
Sa dami ng kwento niya tahimik lang akong nakikinig, at nagkukomento pagkailangan. Nakakatawa lang na after that hiwalayan moment, ngayon pa talaga siya nagpapaliwanag. Magbibihis lang ako bago magluto, tangulang ang sagot niya sa palm ko. Naligo ako saglit bago muling bumaba. You done. Bungad niya nang makakababa ako ng hagdan. Napakamot ako sa ulo ko nang mailang ako sa pagtitig niya. Nang magtagpo ang mata namin, ay parang gusto ko na lang tumakbo pabalik sa silid ko. Halos suriin niya ang bawat himaymay ng katawan ko. Napatikip ako bigla sa dibdib ko, nang maalala ko na wala pala akong panloob. Nasanay kasi ako sa bahay na ganoon ako bago matulog. Nakita kong napalunok ito nang mapadako ang mata niya sa baba ko. Naka-dolphin shorts lang ako kaya kitang-kita ang hita ko. Kahit kakaligo ko lang bigla tuloy umiba ang pakiramdam ko. Magluluto lang ako, palm ko bago nagmamadaling pumasok sa kusina. Muntik pa akong mabunggo sa hamba ng pinto sa kakamadali ko. Para akong hinahabol ng mahalin niyang mga tingin. Pagkapasok ko ay tubig agad ang hinanap ko at uminom. Parang natuyuan ang lalamunan ko sa sandaling nagtagpo ang mga mata namin. Kalabaw, napasigaw ako nang may biglang yamakap sa akin mula sa likod. Buti na lang hindi ko nabitawan ang baso, dahil sa ginawa niya. Ano ba Arthur? Hampas ko sa braso niya na nakapulupot sa bewang ko. Let me hug you please. Parang konti na lang mapuputol na ang pisi ko, he said it in a very husky voice. Habang nagsasalita ay tumatama sa leeg ko, ang hangin noon na mas nagbibigay sa akin ng kakaibang kilati at init na dumadaloy pababa sa katawan ko. Magluluto pa ako, reklamo dapat iyon pero naging tunog daing, kaya napakagatlabi na lang ako. Napasinghap ako nang nagumpisa itong patikan ang leeg ko ng maliliit na halik. Mula sa labi hanggang sa pati dila niya ay nararamdaman ko ng dama-dama sa balat ko. Alam mo bang mas lalo mo akong binabaliw sa'yo? Kahit anong pigil ko sa sarili ko, hindi ko pa rin magawa. Dahil kung ikaw ang dahilan nito, ay ikaw rin ang gamot dito. Hindi na ako tatagal pa ng isang araw my dearest Miles. Nakagat ko lalo ang labi ko nang dama ko ang kamay niya sa dibdib ko ay damahin iyon. Parang kuryente ang nararamdaman kong pakiramdam ng mga oras iyon. Mabilis na dumadaloy sa bawat himaymay ng katawan ko, at binabaliw ako sa saya. Saya na dahilan kung bakit tahimik akong humihiling sa isip ko na hawakan niya ako doon. Nararamdaman ko na ang kagustuhan yun sa sarili kong pakiramdam. Kahit minamasahe at pinaglalaroan nito sa ibabaw ng shirt ko, ay nararamdaman ko pa rin nag-init ng kamay niya doon. Kakaiba ang ginagawa niyang paghawak doon. Oh God, bulong ko nang damahin niya ang kamay niya sa loob ng shorts ko. Hindi ko alam kung pipigilan ko ito o hahayaan. Dahil pati ang isip at puso ko ay nagtatalo sa ibang nararamdaman ko sa ginagawa niya. Pero alam kong mali itong ginagawa namin, kaya inipon ko ang lahat ng lakas ko para makalayo sa kanya. Pero parang wala lang nangyari doon. Nang magtangka na akong lumayo ulit, ay hinelan niya lang ulit ako pabalik sa kanya. Nang humarap ako sa kanya, para sigawan siya ay mga labi niya ang sumalubong sa akin. Mapangahas, mapaghanap at mapagparusayo ng paraan ng paghalik niya ngayon. Wala yung pag-aalinlangan o pangamba na baka masaktan ako sa ginagawa niya. Pilit ko siyang tinutulak pero mas lalo niya lang akong kinulong sa mga bisig niya. Hinuli niya ang mga kamay ko, at pinagpatuloy ang kapangahasang ginagawa. No please no, pagmamakaawa ko dito pag may pagkakataong pinapakawalan niya ang labi ko. Pero parang bingi itong patuloy lang sa pagsalakay sa labi ko. Mas lalo akong napapikit nang ipasok niya ang dila sa bibig ko. At para itong tourista na ginagalugad ang bawat daanan nito. Kung ito lang ang paraan na maging akin kagagawin ko. Isumpa mo man ako pagkatapos nito sa akin ka pa rin. Cause tonight I'm claiming my wife. Mas lalo akong napaiyak sa mga katagang binitawan niya. Yun na lang ang tanging magagawa ko ang umiyak, dahil doon din naman ang punta nito. Nang inagbigla ang katawan ko nang maramdaman ko ang lamig na tumama sa katawan ko. Hindi ko na malayang nahubad na pala niya ang pangitaas ko. Muling nagtapat ang mukha namin, habang may ginagawa siya sa hinaharap ko. Gusto kong pumikit sa sensasyong nararamdaman ko, pero inuutusan niya lang akong damilat. Wala na akong nagawa kundi sumuko at magpaalipin sa kamundohang bumabalot sa akin ngayon.
Arthur, napasinghap ako nang buhatin niya ako paupo sa counter. Ilang minuto niya pang pinagmasdan ng kahablan ko bago ito muling binigyan ng pansin. Napapikit ako nang halikan niya ang isang hinaharap ko, habang ang isa niyang kamay ay abala sa kabila sa pagdadamo doon. Para itong batang uhaw na uhaw parang sumisip-sip sa tsupan ko. Pareho niya itong binibigyan ng pansin at salitang hinalikan at kakagat-kagatin. God, this is mine, ako lang dapat, saad niya habang salitang binibigyan ng pansin ang harap ko. Yeah, that's yours, only yours, naliliyong daing ko. Bigla akong nakaramdam ng hiya nang maramdaman ko ang kamay niyang dama-dama doon. All I could do is whisper and scream for his name. He started palming me on me while kissing my body like a baby. I'm so lost with this kind of happiness I'm feeling right now. You're ready for me, my dear. Oh God, it's so good. Daing ko palalo nang naramdaman ko siya doon. Para iyong turista na dinadama ang bawat parte ko doon. His makes me feel what heaven feels like and it's so good. So good that I actually forgot that I'm agent about this a while ago. Pero ngayon alipin na rin ako ng sarili kong pakiramdam. Na parang ayoko na lang itong tumigil at patuloy nitong ipadama sa akin, kung gaano ako special sa mga mata niya. Gaya ng kung paano sinasamba na parang isang reyna, at ikaw lang ang tanging mahalaga sa oras na iyon. Hindi ko na ininda ang lamig ng tile sa ibabaw ng counter nang mahiga ako doon. Mas nanag sa akin ang nararamdaman kong pananabik sa ginagawa niya. Napasabunot ako sa buhok niya. Pinagsawa niya ang sarili niya doon, na parang isang masarap iyong ulam at hindi na muling matitikman pa. You're so sweet, my dear, like as always. Now I'm coming, brace yourself, dear. 'Cause this time I'm not gonna hold back anymore. You're gonna be mine tonight. Saad niya nang maramdaman ko siya doon. I never expected it to be, parang mawawasak ata ang lahat sa akin doon. Kasabay noon ay ang pagpwesto niya. I bite my lower lip to suppress the pain. When he started, it's like he's breaking me into two. Ang sakit, umiiyak ko ng bulong. Pinahid niya lang ang luha ko, bago ako pinatakan ng isang halik sa noo. Stay still, dear, mawawala din yan. That's right, you did a great job, my love. Unti-unti nang nagiging malakas ang tugtog at mapaghanap ang bawat sayaw niya sa tabi ko. Napakapit na lang ako sa gilid ng counter na kinahihigaan ko nang mas lalong bumilis ang bawat sayaw niya. At nagugustuhan ko na ito nang mawala ang sakit. Patuloy siyang sumayaw sa tabi ko, hanggang sa maramdaman kong may namumuo ulit sa puson ko. At mas lalo na ring binilisan ang pagsayaw para maabot ang gusto ng kamundohang pilit naming inaabot. You're mine now, my love, mine alone. You can never leave me. Matatali ka na sa akin sa ayaw at sa gusto mo. I love you, my dearest wife, dinig kong bulong niya. Napangiti ako nang marinig ko iyon. Nang hihina akong napapikit nang maramdaman ko ang pagod sa ginawa namin. This is it, nangyari na ang gusto nitong mangyari.